Makakausap naman natin ngayon si Albay Governor Noel Rosal. Magandang gabi po sa inyo, Governor Rosal. Yes, Pinky, magandang gabi po. Si Corina po ito, Governor. Corina, sorry. Yes po, Sorry, okay lang kasi po. Nasa pa tayo. Opo. Kasi galing pa lang tayo sa Miisi. Ay, ganun po. So, kumusta na po ang sitwasyon sa lalawigan? Well, kung titingnan natin yung mga tinamaan ng asphalt last Saturday, medyo normal na. Na-clear na natin yung Maharlika, which connects the Legazpi to Naga City. No? Yun ang main highway. So, passable na po ito as early as 10 a.m. yesterday. Now, nakakonsentrate kami ngayon dito doon sa nagkaroon yung kinexplain kanina na lava dome collapse sa may barangay Miisi. No? So, that 2 hours PDC o kaya pyroclastic density currents flow, ini-estimate ng aming ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na binaba mga 30 to 50 million cubic meters, no? Sir, ano po yung sinasabi po ninyo ngayon is a lava dome collapse? Oo, tapos ano po yun? Yun ang nag-cause ng yung collapse na yan galing kasi di naman talaga diretso galing talaga sa crater yung eruption Meron tayong mga lava dome na na-form dyan sa may baba ng crater. So pag yan na-disturb, yan ang bumaba nung Saturday based sa ng PBOX Yan ang bumaba doon sa 6 kilometers that triggered, di ba? Pag binaba yan, almost million of cubic meters yan. Nung bumaba yan, umiikot na gumugulong yan, yun ang nakapag-create ng malaking asphalt, no? Kasi napakalaking volume yan. Mga 20 million cubic meter yan. Then, dito nga, sa shot namin, nakikita namin, kaso lang hindi tayo live, makita mo yung deposit ng lahar, almost going 50 na dito sa may barangay Miisi, which is 6 kilometers permanent danger zone. Wow. Okay, so pag halimbawa this asphalt settles, mga ilang ano po yun? Mga ilang inches, centimeters ang kapal? Ay, malalim po ito 150 meters more po ang depth nito na dinaanan nito, na ngayon pantay na. No? So, isusubmit pa namin to sa PBOX para makita nila. No? What about the lava flow? I mean, is there such a thing or is it really just asphalt? Yeah, ito na po. Yung kinatawag natin na ozone. Ito na yon, ozone. Yung combination of rocks, loose sand, saka yung natin, yung tinatawag nating lava. Ano po ang mga nasira? Ano po ang level of destruction? Well, dito sa atin, sa nakita namin, yung damage to plantation, malaki. Yung mga nyog, saka yung mga animal, yung mga livestock. Na tingin namin, buhay pa ito nung nailibing ito, nung dinaanan itong tinatawag natin na PDC, yung pyroclastic density current. No? Meron po bang mga taong nakatira pa rin doon sa area na yon at nailikas lamang? Wala na to, permanent danger zone. Ito yung linikas natin as early as January 1st, I see. 2020, this year. Sapat naman po yung ayuda para sa mga apektado? So far, itong 1,200 families maintained natin. Up to now, tinutulungan tayo ng DSWD. So, yun nga, yung sinasabi ng PBOX, na in case na mag-decide sila later na extend yung danger zone to 7 kilometers, we are talking of an additional 10,000 families. Kaya ito ang pinag-aandaan natin in case na mag-full-blown talaga yung activity ni Mayon. Opo, handa naman po kayo, 10,000 more families kung sakali. Yes, kasi divided naman yan sa mga munisipyo. Pero siyempre, kakailangan natin dito na pumapasok yung DSWD sa OCD. Pag ito tumagal, siyempre, sustain natin yung supply ng ating pagkain. Meron po ba kayong mga panawagan para po sa gobyerno? May kailangan pa po ba kayo? Yes po. Una muna, siguro pasalamat din tayo kasi kahapon, no less si Secretary Vince Dizon ang nag-supervise ng clearing sa Ginobatan. And of course, nagpapasalamat din tayo kasi up to now, nasusustain ng DSWD, Secretary Gatchalian. So ngayon ang panawagan siguro namin, siyempre kung mag-full scale to,
siyempre kailangan natin ng tulong lalo na sa maintenance ng ating mga evacuation center. Ayun. Okay, well, good luck. Pagdadasal po namin kayo. Maraming salamat sa inyong oras. Albay Governor Noel Rosal. Salamat po, Sabina. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.